Natatandaan po natin that naisulat po ni John po ito dahil for the very reason. Nagkakaroon po ng identity crisis on church. May mga ilan ho sa kanila that hindi na po nila alam kung ano yung tama at mali pagdating po sa doktrina at pagdating po sa persona ng Panginoong Jesus. Sapagkat may mga nakasama po ang mga ito sa iglesia na posible mga dating tagapagturo na ngayon tumiwalag sa pananampalataya. At ang kanilang hinahatid na mensahe ay ganito: hindi mo na kailangan mamuhay pa sa kabanalan, basta tinanggap mo na si Kristo, pwede ka na mamuhay however you want. At ang ikalawa, si Jesus ay hindi nagkatawang tao. Si Jesus ay tao lamang. Si Jesus did not come into the flesh. Si Jesus ay hindi Diyos na nagkatawang tao. So ngayon, si Juan, sa edad posible of 80 to 90 years of age, nung naisulat po niya ito, bilang isang nakakatanda sa espiritual at sa edad, nagbibigay po siya ng fatherly exhortation to the church in Ephesus. And tradition teaches us that ang liham po ni Juan in 1 John is towards the church in Ephesus. And if that is correct, nagbibigay po siya ng kasiguraduhan that they in fact know na sumasa kanila po ang buhay na walang hanggan. Now, kung ikukumpara po natin ang mga tema ng aklat ng Juan sa aklat ng unang Juan, halos magkaparehas po sila. Halimbawa, sabi po sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero ang panimula naman ng unang Juan, the word that we held from the beginning. Ganon din ang kanyang pasimula or panimula in his introduction. And then, yung purpose ng John is, ito ay naisulat upang ang lahat ng sasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Habang ang tema naman po ng 1 John, ito ay naisulat para makasiguro tayo na sumasa atin ang buhay na walang hanggan. One is to display that Jesus is eternal life. One is to give assurance na sumasa kanila ang eternal life. So ngayon, sa ating pag-aaralan po nitong hapon, nabanggit po kanina ni John that may mga espiritu ng Antikristo that are present in the church at may darating pa na Antikristo. To which napag-aralan po natin yan sometime last year. At alam po natin that ang Antikristo is the one who denies na si Jesus ay Diyos, is the one who denies yung Trinidad, is the one who denies the gospel. Subalit, yung mga Antikristo po nito ay dati po nila nakasama. To which sabi po sa talatang 19, kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nananatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ito ay nagpapahiwatig ho sa atin mga kapatid, that kapag hindi talaga pinili ng Diyos ang isang tao, kahit makasama po yan sa iglesia, lilitaw at lilitaw po ang kanyang tunay na kulay. At sabi po ni Jesus, ang mga sanga na hindi namumunga ay puputulin ng Diyos Ama. Yan ang nangyari ho dito. Kusa ho sila tumiwalag. Bakit ho? Dahil hindi nila matanggap ang doktrina ng iglesia na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay nakatawan tao, at ang Diyos ay iisa, subalit siya ay ipinahayag sa pamagitan po ng tatlong persona. Hindi matanggap ng mga false teachers po na ito na may spirito ng Antikristo. Ngayon, maaari ho natin tanungin, ano naman po ang koneksyon ng talatang 20 hanggang 27 sa relasyon po nito sa talatang 19? Well, basahin po natin ang talatang 20. Sabi po dito, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Ang verse 20 is to never be separated from verse 19. Bakit po tumiwalag ang mga Antikristo? Dahil hindi nila matanggap ang katotohanan. Subalit yung mga natitirang miyembro sa iglesia
ay natitira dahil, ayon po kay Juan, binigyan kayo ng bahid mula sa Espiritu Santo, na kung tawagin anointing mula sa Espiritu Santo, dahil alam ninyo ang katotohanan. So, uulitin ko ho, ang mga tagapagturo na Antikristo, tumiwalag dahil hindi nila matanggap ang katotohanan. Ang mga nananatili na kapatiran ay nananatili dahil ayon po kay Juan, sumasa kanila ang bahid ng Diyos na kung tawagin the anointing. Kaya sila nananatili sa katotohanan. Ngayon, nais ko po bigyan ng emphasis yung salitang anointing. Kasi ang salitang anointing, mga kapatid, ay madalas ginagamit sa maling paraan. Lalo na sa Word of Faith movement, sa charismatic and Pentecostal movement na hardcore, hindi lahat, pero karamihan sa kanila, kapag ginamit po yung salitang anointing, malayo sa paggamit ng mga author ng Biblia, yung salitang anointing. Halimbawa, let's say for example, may isang kapatiran po dito na ginamit na malakasan bilang pagpapala po sa iglesia sa pangangaral. And then all of a sudden, minsan nasasabi natin, kapatid, pinagpala ako sa iyo. Ang tindi ng anointing mo. Pero ganun po ba ang ginagamit ng Biblia for the word anointing? Yung po ba ibig sabihin nun? Or minsan, kapatid, ipanalangin mo ako para matransfer ang anointing mo sa akin. Kumbaga ginagaya nila si Elijah at si Eliseo. Meron naman, may mga ngaral na nagsasabi, sumasa akin ang anointing ng Diyos. Magsilapit kayo, papagaling ko kayo, papatungan ko kayo ng kamay, at sa inyo ang lahat ng kaloob ng Diyos na binabanggit sa 1 Korinto 12. Nang ibig sabihin, nilalagay nila ang kanilang sarili sa pwesto ng mga apostol sa bagong tipan. Pero ano po bang ibig sabihin ng salitang anointing? Well, dito sa wikang English, you have an anointing from the Holy One. And all of you know the truth. Ang madalas na nasasabi po ng ilan is, may mga level po of Christianity. May tinatawag po na lower level, kohonti lang anointing nito, and upper level, malakas at marami ang anointing nito. Kapag hindi ka makapag-aral ng matindi, kulang ang anointing mo. Kapag inantok ang mga tao sa iglesia, kulang ang anointing mo. O kapag hindi ka nakapagpagaling ng tao, wala kang anointing. Pero ganun po ba ang paggamit ng Biblia sa salitang anointing? The word anointing na ginamit po dito sa tekstong Griego is the word charisma. Charisma. At kapag ito'y ginamit, mga kapatid, ang salitang charisma ay katumbas ng Hebrew word equivalent po nito, which means mishak. At ang ibig sabihin po ng salitang mishak is to smear, or to consecrate, or to set apart for something as holy. Sa madaling salita, kapag ginamit yung salitang anointing sa Biblia, it is a reference to set apart, to dedicate, or to consecrate something bilang banal. So halimbawa, sa Biblia, makikita po natin kung paano po gamitin yung salitang anointing in the Old Testament. Simulan po natin dito sa Exodus Kapitulo 40. Exodus chapter 40. Exodus chapter 40, talatang 13 hanggang 15. Exodus chapter 40, talatang 13 hanggang 15. Ito po ay tumutukoy sa anointing para sa mga pare in the Aaronic priesthood. Sa Exodus 40 verse 13, ito po ang nakalagay. Ipasuot mo kay Aaron ang banal na mga damit at italaga siya sa akin sa pamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis para makapaglingkod siya sa akin bilang pare. Dalhin mo rin ang mga anak niya at ipasuot ang damit panloob nila. Pahiran mo rin sila ng langis, gaya ng ginawa mo sa kanilang ama, para makapaglingkod din sila sa akin bilang mga pari sa lahat ng susunod pang mga henerasyon.
So kita ho natin dito, anoint them. Anoint them with oil. Give them the anointing. Now, ang ibig sabihin po ng anointing dito is, place them for a special purpose. Hinirang ko sila, itinalaga ko sila, I have sanctified and anointed them with anointing, which means, binigyan ko po sila ng function na maging pare to serve the people in the priesthood. Pero sa Biblia, makikita din po natin kahit ang templo ay ina-anoint din sa lumang tipan. Dito po tayo sa aklat ng Numbers, chapter 7. Numbers, or Bilang, kapitulo 7, talatang 1. Bilang, kapitulo 7, talatang 1. Sabi po ng Biblia, sa Bilang 7.1, pagkatapos maiayos ni Moises ang tolda, winisikan niya ito ng langis at itinalaga pati ang lahat ng kagamitan nito. Ganito rin ang kanyang ginawa sa altar at sa lahat ng kagamitang nito. When Moses finished setting up the tabernacle, he anointed and consecrated it and all its furnishings. He also anointed and consecrated the altar and all its utensils. So dito, ang paggamit ng salitang anointing o yung bahid ng Diyos ay walang kinalaman sa nagpapalayas ka ba ng demonyo o ikaw ba ay super gifted. Hindi ho. Ang paggamit minsan ng salitang anointing is to segregate or to separate something for the glory and use of God. Another example is the anointing para italaga ang isang tao na maging hari. Halimbawa, sa unang Samuel, talatang 16, unang Samuel, 1 Samuel chapter 16, talatang 12. 1 Samuel chapter 16, verse 12. Tignan niyo po sinasabi dito. Kaya, ipinatawag ni Jesse si David at pinapunta sa kanila. Magandang lalaki siya. Mamula-mula ang mukha at maganda ang mga mata. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, pahiran mo siya ng langis, dahil siya ang pinili ko. Kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran siya sa ulo ni David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. So dito, nakikita po natin may bahid ng Diyos. Para sa mga propeta, may bahid ang Diyos. Para sa mga pare, may bahid ang Diyos. Para sa templo, may bahid ang Diyos para italaga ang isang lalaki na maging hari. Subalit, meron naman mga bahid ng Diyos na tumutukoy po sa langis. Halimbawa, in James chapter 5, kung ating po titignan, Santiago, dito naman po tayo sa Bagong Tipan. Santiago, kapitulo 5, James chapter 5, at dito po tayo sa talatang 13. James chapter 5, beginning at verse 13. Sabi po ng Biblia, mayroong bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroong bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Mayroong bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. And anoint them with oil in the name of the Lord. Now sa ating huling pag-aaral sa Aklat ng Santiago, ang nilalarawan po ng langis is not that yung langis mismo ang may kapangyarihan na magpagaling, kundi yung faith sa sinisimbolo po ng langis, which is the holiness and power of God through the Spirit. Ngayon, here's what's interesting. Pagdating po din sa Bagong Tipan, yung pagbahid ng Diyos sa templo, at ang bahid ng Diyos sa mga pare, at ang bahid po ng Diyos para po sa mga hari at propeta, ang lahat po ng mga nilalarawan po na yan ay nauuwi kay Jesus. Halimbawa, sa Gawa, Kapitulo 10, dito po tayo sa Acts, chapter 10.
Gawa, Kapitulo 10. Gawa 10, talatang 38. Gawa, Kapitulo 10, talatang 38. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Sabi po ng Biblia, alam din ninyo ang mga nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Nagsimula ito sa Galilea matapos mangaral ni Juan tungkol sa bautismo. Binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na espiritu at kapangyarihan. At dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinaniban at pinahirapan ng diablo. Sa wikang English, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. So dito, nakikita ho natin yung anointing na binabanggit po ng Biblia, which i-explain ko po mamaya, ay tumutukoy po of God's chosen one to function in a certain way. Ngayon, ay naman po kay Lucas, Kapitulo 4, Lucas 4, talatang 18. Lucas, Kapitulo 4, talatang 18. Tignan niyo po yung sinabi ng ating Panginoon. Lucas 4:18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang maganda balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila, at sa mga bulag na makakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi, at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sa wikang English ng talatang 18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. So ano po ang itsura ng anointing na ito? Number 1, to proclaim the good news to the poor, to send freedom to those who are prisoners, and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. So dito, kung pag-aaralan po natin kung paano gamitin ang salitang anointing all throughout the Bible, it means kapag may pinili ang Diyos, to which the word anointing means, or anointed, the chosen one, kapag may pinili ang Diyos for a specific task, sasamahan ng Diyos ang mga ito para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. So kung tayo po ay pinagpapala ng Diyos dahil may mga kapatiran na ginagamit po mag-exhort or mangaral, hindi dapat natin sabihin, kapatid, ang tindi ng anointing mo. Kasi mali po paggamit nun. What we should say is, kapatid, pinagpala ka ng Diyos with a great gifting. You are gifted, kapatid. You are blessed with a gift. Kasi yung sabihin po natin, mas matindi ang anointing mo kaysa sa anointing ko, hindi natin ginagamit yung salitang anointing in a biblical way. Ang salitang anointing is, may mga pinipili at ginagamit ang Diyos para magampanan po nila ang kanilang tawag bilang mga lingkod ni Kristo. So nangangahulugan ho, lahat ho tayo may anointing. Dahil kung tayo po ay tinawag ni Kristo, niligtas ni Kristo, He has anointed you dahil si Kristo is anointed. Now here's what's interesting. Ano naman po ang itinuturo ng doktrina ng anointing in biblical theology? Now, yung terminong biblical theology simply means kung paano po ipinapakita ng Diyos ang kanyang progressive revelation sa bawat aklat ng Biblia patungo kay Kristo bilang yung sentro at tema ng buong Biblia. Halimbawa, ang anointing ay ginagamit po para sa templo. Ang anointing ay ginamit po para sa propeta. Ang anointing ay ginamit po sa hari. Ngayon, kung ikukumpara po natin yan kay Kristo, sino po ba si Jesus? Siya ay propeta? Siya ay pari? Siya ay hari? Pastor, paano naman po yung templo? Siya rin ang templo. Kasi sabi ng Biblia, gibain mo ang templong ito. At pagkalipas ng 3 araw,
itatayo ko ito muli. Nang ibig sabihin, lahat ng mga anointing po na yan, from priests, kings, prophets, and temple, meron po sila nilalarawan. Ultimately, ang nilalarawan po yan is Jesus Christ Himself. Kaya kapag binasa po ang Revelation 21 and 22, nung makita ni Juan ang bagong langit at lupa, sabi niya, nakita ko ang Diyos Ama at nakita ko ang kordero ng Diyos, pero wala ako nakitang templo, sapagkat ang Ama at ang Anak, sila ang templo ng Diyos. Yung pala ang paggamit ng salitang anointing. And it's interesting as well because madalas ginagamit po yung katuruan ng anointing of transferring gifts. Halimbawa, Elijah, transfer your gift to me, Elisha. So ngayon, in the charismatic movement, ang bawat isa ho sa atin ay parang Elijah daw. Basta patong na ng patong ng anointing. Pero hindi nauunawaan ng mga tao kung ano ang nilalarawan ng transference of anointing po na yon. Who is a greater Elijah? Si Jesus. And how does Jesus relate to Elijah? As the Lord anointed Elisha, dahil po sa request ni Elijah, ang ginagawa naman po ni Jesus sa kanyang iglesia ay ito. He anointed and distributed the gifts according to His pleasure sa bawat membro ng kanyang kinatawan. Kaya nung makita po ni Pedro, si Elijah, si Jesus at si Moises, nakita ng mga alagad ang kapangyarihan ni Jesus in comparison to the great prophet and in comparison to the lawgiver through means of Moses. So ngayon, nakikita po natin kung paano po gamitin ang salitang anointing sa Biblia. Bakit naman sinabi po ni Juan that sumasa atin ang bahid ng Diyos? Ito'y nagtuturo mga kapatid, pastor ka man o hindi, iskolar ka man o hindi, ang bawat isa sa atin may anointing mula sa Diyos. Pero ano po ba ang purpose ng anointing? Balikan po natin ang unang Juan, Kapitulo 2. 1 John chapter 2, at himayin po natin ang talatang 20. Sabi po ng Biblia, sa unang Juan 2:20, ngunit, pinakaloob sa inyo or ibinigay yung bahid ng Diyos sa inyo mula sa banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam nyo na at alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaari magmula sa katotohanan. Number 1, what is the purpose of the anointing? Sa labas, sinasabi nila, the purpose of the anointing ay magbigay lang ng mga kaloob, magpalayas ng demonyo tulad ng mga apostol, at lumakad sa dagat. Yun daw ang anointing. Nung panahon ni Kristo, ganun talaga yung anointing para sa kanila. Pero yung anointing na tinutukoy po dito ng Biblia is not a reference to miracles. It is a reference to the knowledge of the truth. So ano ang ibig sabihin po ng anointing? It means ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang bahid upang maunawaan po natin at manatili tayo sa katotohanan. At ano po yung katotohanan na binabanggit po dito? At sino yung sinungaling na binabanggit dito? Well, pagpatuloy po natin ng basa sa talatang 22. At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Talatang 23. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasa kanya ang Ama. Now let's pause here. What does that mean? Malalaman po natin na sumasa atin po ang bahid ng Espiritu Santo kung tatanggapin mo, number 1, na si Jesus ang Kristo. Number 2, na siya ang isinugo ng Ama. Number 3, siya ang ikalawang persona ng banal na Trinidad. Number 4, siya ay Diyos na nagkatawang tao. So kung tayo bilang mga mananampalataya, tinatanggap po natin ang mga bagay na ito,
Kahit konti o marami ang iyong alam sa Biblia, pero sa puso po natin na may pasasalamat at pagmamahal, na tinatanggap natin na si Jesus ay ang mga bagay na binabagit po dito, sumasa atin ang bahid ng Diyos. Nang ibig sabihin, kahit bago lang po tayo sa pananampalataya, pero tinatanggap po natin ang katotohanan patungkol po kay Kristo at ang kanyang ebanghelyo, kapatid, you have the anointing of the Holy Spirit. Ang nakakalungkot po is that sa ating modernong henerasyon, ang binebenta po sa television ay ito. May mga false teachers and prophets where sinasabi nila kung bibilin mo ang anointing oil na ito for $50 at kung bibilin mo ang prayer shawl na ito na anointed din for $100 at kung bibilin mo ang we could say finger mark na ito or whatever substance na anointed daw for $200, sila po ay gagaling, sila po ay maliligtas. So ngayon, nauuwi na lang po sa kaligtasan, nauuwi ang kaligtasan sa pamagitan po ng pagbabayad ng pera. Pero sa Biblia, hindi naman ho natin binayad ang anointing. Kaloob ito ng Diyos. Regalo ito ng Diyos. Kaya ang mga tao, nauubos ang kanilang pera sa mga false teachers, bili ng bili. Why? Kasi yung oil na yan, pastor, nanggaling sa Jerusalem. May mga kapatiran po tayo at may mga friends po tayo in the Christian Church Universal na nakarating na po in Israel. And minsan, ang ginagawa po nila is that kumukuha po daw sila ng oil from the stores in Israel at kumukuha po sila ng tubig from the Jordan River para maiuwi dahil may significance po daw ito. Pero ang patotoo ng mga kaibigan po natin at sa pananampalataya, they would say, alam mo bro, nung umuwi ako sa Israel at ako'y binautismo sa Jordan River, ang dumi pala doon. Marumi pala doon. Tapos tinanong naman namin yung isa, magkano mo binili yung anointing oil? Mga $20 lang. Pero mga kapatid, when you think about it, hindi ito yung tinuturo or hindi yon ang tinuturo po ng Biblia. Hindi ito anointing na nanggaling po sa isang shop sa Israel. Hindi ito anointing na nanggaling po sa isang panalangin ng rabbi or Jewish pastor in Israel. Yung bahid na binabagit po dito ay bahid mula po sa Diyos. And that anointing is another way of saying that anointing means to smear. Pero dito, hindi lang smearing ang nangyari ho sa atin. Itinalaga po tayo ng Diyos, isineparate po tayo ng Diyos para sa Kanya, and He had smeared unto us the wisdom and the knowledge to know Jesus Christ. Yun ang nangyari ho sa atin. So number one, ang purpose po ng anointing ay makilala po natin at malaman po natin ang katotohanan patungkol kay Jesucristo. So if you know Christ in a loving way, and you love the Lord with all your heart by the grace of God, sumasa inyo ang bahid ng Diyos. Now, the second thing na binabanggit po dito is verse 24 and following. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa nung una, upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa ama. Sa ganoon, mapapasa inyo ang ipinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Number 2, what is the purpose of the anointing? Number 1, para makilala po natin si Jesus. And number 2, para magkaroon po tayo ng pananampalataya at kasiguraduhan na sumasa atin ang buhay na walang hanggan. Pastor, how do I know sumasa akin po ang anointing ng Diyos? Naniniwala ka ba na niligtas ka ni Kristo sa pamagitan po ng kanyang pagkamatay sa krus? Yes. Naniniwala ka ba that si Kristo lang ang natatanging daan at tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Yes. At naniniwala ka ba binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan? If the answer is yes, sabi ng Biblia, sumasa atin ang bahid ng Diyos. We have eternal life. Kasi yun ang ipinako po niya sa atin.
Then, in verse 26, isinusulat sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. Kung tungkol naman sa inyo ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Now, itong verse 27, nung sabihin po ni Juan, as for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. O sa wikang Tagalog, kaya dahil sumasa atin ang bahid ng Diyos, hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba. Anong ibig sabihin po nun? That no one should be able to teach you now kasi sumasa atin ang anointing ng Espiritu Santo. Well, one interpretation suggests, ang ibig sabihin po nito is, hindi ko na kailangan pumunta ng church kasi sumasa akin na ang anointing ng Diyos. Hindi ko na kailangan na turuan pa ako nino man, hindi ko na kailangan ang iglesia, hindi ko na kailangan ang church, hindi ko na kailangan ang pastor kasi sumasa akin na ang banal na Espiritu at alam ko na ang lahat pagdating sa Biblia. There's that. Or, number 2, yung mga nanlilinlang sa kanila na nagsasabi si Jesus ay hindi Diyos na nagkatawang tao, dahil sumasa atin ang bahid ng Espiritu Santo, hindi mo na kailangan may ibang tao pa magtuturo sa inyo patungkol sa tunay na Jesus, dahil sumasa atin po ang katotohanan ng Diyos. So, alin po sa dalawa ang mas tama? Well, ayon po sa talatang 27, malinaw na sinabi ni Juan, isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. Which means nagtuturo sila ng ibang Kristo. Pero dahil sumasa kanila ang bahid ng Diyos, hindi na nila kailangan pa na turuan pa sila ng mga maling guro or false teachers na ito, dahil kilala nila kung sino si Jesus. Now this leaves us to the last point. What is the last purpose of the anointing? At least sa konteksto ng unang Juan. Alam po natin that the anointing is needed para makilala po natin si Kristo. We need the anointing para magkaroon po tayo ng kasiguraduhan na sumasa atin ang buhay na walang hanggan. And lastly, kailangan po natin ang anointing ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan upang manatili tayo sa Diyos. Dahil yan ang nakalagay po dito eh. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Just as it has taught you, remain in Him, abide in Him. That means, kung ikukumpara po natin sa nangyari sa talatang 19, bakit tumiwalag yung mga false teachers? Wala sa kanila ang bahid ng Diyos. At ano ang naging pananaw nila nung wala sa kanila ang bahid ng Diyos? Si Jesus ay hindi Diyos. Ang Trinidad does not exist. Hindi talaga namatay si Kristo sa krus, etc., etc., etc. Kung tutuusin ang lahat ng reliyon na hindi kumikilala kay Jesus, wala sa kanila ang bahid ng Diyos. Kaya yan ang rahilan kung bakit po sinabi ni Kristo sa aklat ng Juan, and I will give you the Holy Spirit in whom the world cannot receive, for they do not know Him. Pero tayo po ba mga kapatid, kilala natin si Jesus? If the answer is yes, sumasa atin ang bahid ng Diyos. Do you believe you have eternal life? Hindi dahil ikaw ang gumawa ng sariling paraan mo, kundi alam mo makasalanan ka. Karapat dapat ka parusahan ng Diyos at itapos sa impyerno. Pero dahil po sa pag-ibig ni Jesus, sa pamagitan po ng kalooban ng Ama, mula sa kapangyarihan at power ng Espiritu Santo, binigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. If the answer is yes, I believe that I have eternal life by the grace of God, sumasa atin ang bahid ng Diyos. Thirdly, kung tayo po ay nananatili, marami po tayo nakasama na hindi na po nagpapatuloy. Dalawang rason lang po yan. It's either
Sila'y pinili ng Diyos pero hindi pa dumarating ang kanilang panahon para manumbalik. Tulad ng prodigal son at tulad yung mga lost sheep na binabagit mo ni Kristo sa John 10. O posible, tumiwalag sila dahil hindi talaga nila mahal o kilala ang Panginoon. Pero kung tayo mga kapatid nananatili pa rin, biro mo, maraming trahedya na iyong naranasan. Maraming pagsubok ang iyong hinarap. Maraming problema ang ibinigay sa atin ng kaaway and yet nananatili ka pa rin kay Kristo. Hindi dahil sa kapangyarihan mo o kalakasan, kundi dahil may bahid ka mula sa Diyos. You have the anointing of God. He keeps you and preserves you and seals you. Ang bawat pinapahiram po ng Diyos ay ang mga anak niya. This is mine. This is mine. That is mine. The anointing of the Holy Spirit, mga kapatid, ay isang bagay na hindi mo mabibili sa labas. Tulad ng ginawa po ni Simon Magus sa Aklat ng Mga Gawa. Nung makita po niya si Pedro nagpapagaling at nagpapalayas ng mga demonyo, sabi niya, bigyan mo ko ng anointing na yan. Magkano ba yung anointing na yan? Pero sabi ni Pedro, let your money and wealth perish with you. Hindi mo mabibili ito. Jesus is the one who gave you that anointing. Why? Because He is the anointed one. At kung tayo po ay sumasa Kanya, who is the anointed one, sumasa atin po ang anointing ng Diyos. Kaya nitong hapon mga kapatid, 3 things we must ask ourselves. Do you know Jesus? Not intellectually, but personally and intimately. Do you know Jesus, the Son of the living God? Number 2, do you have eternal life? How do you know that you have eternal life? Can you be sure you have eternal life? Kung mamamatay ka ngayon, do you know that you will be in the presence of God? And number 3, bakit ka nananatili pa rin ngayon? And why do you still want to continue for Christ? Is because sumasa atin ang bahid ng banal na Espiritu. All of this is made possible dahil sa ginawa po ng Ama nung maisugo niya ang anak at nang mamatay ang anak at nabuhay muli, pinadala naman ang Espiritu ng Diyos. At sabi po ng Biblia, when He is come, He will teach you and guide you and show you all things of the truth. For He will be your teacher and your comforter. Kaya nitong hapon mga kapatid, yan ang anointing na binabanggit po ng Biblia. Hindi yung mga ecstatic na wala sa ayos na anyo sa panlabas, kundi knowing Jesus. Yan ang anointing. Aanin mo ang mga kaloob sa buong mundo. Aanin mo magpagaling. Aanin mo na makapagsalita ka ng iba-ibang wika. Aanin mo lahat ng kaalaman sa Biblia kung hindi natin kilala si Jesus. Pero kung sumasa atin si Jesus, sumasa atin ang bahid ng Espiritu ng Diyos. That is why, if you can answer those questions with assurance, then the Holy Spirit's anointing remains in you. To God be the glory. As we pray.